I absorb all the losses at nagkabaon-baon ako sa utang pati sa credit cards. I ask help from my D-leader but never extend help dahil bawal daw po ang utangan sa church. Hello, kamusta po ulit ang bawat isa? Kamusta? Welcome sa ating Payong Kapatid. Yeah. Yan, siyempre, dito po si Atty. Hannah, Hello po. at si Kuya Erwin, at si Berwin. At at yung lingkod, si Kuya Bong. So, Kuya Erwin, Opo. ang balita. Yun nga po eh. Ito po, pinagmitingan po namin to dahil nakikita ho namin talaga yung paglago ng ating pamilya. Kaya patuloy ho natin palaguin sa pamamagitan ng pag-subscribe. Yes. Pag-follow po. Alam nyo, habang nagsasubscribe tayo, nagpa-follow tayo, sinishare po natin, marami tayong natututunan at naibabahagi natin yung aral na nagmumula sa Panginoon Diyos. Please like and follow all the platforms of Payong Kapatid. Meron na rin po tayo sa TikTok, meron po tayo sa Facebook, meron po tayo sa Instagram, meron din po tayo sa YouTube. Meron po, syempre tuloy-tuloy po yan. At ongoing po. Spotify, meron pa. Spotify, meron Oo. po. Spotify pala. Puntahan nyo rin po yung Payong Kapatid dyan. At ongoing po, yun nga po, yung bagong-bago pong platform, Friendster. Meron po. Hindi, joke lang po. Meron joke. din yung Snapster eh. Ano po? Snapster. Snapster? Meron po. Ganun. Ayun lang po. Yun lang po. Kuya Bong. Ayun, good. No? So, ayan po, sana po, huwag niyong kalimutan po na mag-subscribe. Alam nyo, kaya namin hangad na marami po ang makapanood kasi hangad din natin marami ang matulungan at marami po ang makakilala sa ating Panginoong Diyos, Amen. lalo na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Okay, simulan Basahin na ko natin po. ito. Opo, ito po. Maganda po itong tanong na ito. Applicable din po ito sa lahat, no? Sa lahat, lalo na po sa mga kapatiran. I'm a banker. I was scammed big time at the height of the pandemic. I absorbed all the losses at nagkabaon-baon ako sa utang pati sa credit cards. I asked help from my D-leader. Ito yung Bible study leader nila. But never extend help dahil bawal daw po ang utangan sa church. Tama o mali po ba ang ginawa ni D-group leader? Wow, bigat Opo, po. opo. Anong Nauna na siya. Ano na, attorney? Kala mo, may fake yan. May fake, di ba? Pag naggagano, fake yan eh. Di ba? Oo. Sige, attorney. Tinuloy. Wala po akong magagawa. Oo. Sa veto authority. Pero tama po, ang ganda ng tanong niya na tama o mali ba. Kasi ibig sabihin, kumbaga, mayroon siyang dapat bang ganito? May standpoint ba dapat in the first place? And kung titignan po natin sa legal, sabi niya utang eh. And utang is a contract of loan. So, ibig sabihin, contractual basis siya. So, kahit pa sabihin natin in legally standpoint na it is a contract of loan, may voluntariness pa rin ng nagpautang. So, hindi mo naman i-expect dun sa tao na, hindi, dapat bigyan mo ako kasi nangungutang ako. What if hindi siya capable, 'di ba? What if hindi siya payag sa terms? What if dun pa lang sa discernment niya, mukhang hindi ka pang handa mag-enter to contract of loan. Kasi sabi, nagkabaon-baon sa utang, di ba? So, hindi mo siya masisisi kung merong ganun sa kanyang reservation. Kasi after all, it's his property at siya din yung magiging accountable dun sa property niya. So, na dapat maaari niyang ilaan yun sa pamilya niya, pero ibibigay niya sa'yo as a loan, di ba? Pero dun sa punto naman na extending help, hindi rin naman siya from the base point of entitlement na we are Christians, we ought to help each other, pero hindi siya mandated talaga na dapat ito, dapat ito. So from the clear view na tama o mali, para may sinasabi kasi tayo na hindi, dapat may standard. But actually, in biblical sense, yung ating relationship is coming from the place of compassion at the same time accountability po. So, ayun. Yeah, tama. Maganda yung point of view bro. Kanina yung may choice pa rin yung nagpapautang. Yes. Kasi kung yung idea ng tama o mali, hindi tayo pwede mag-determine nun eh. Kasi motivation ng tao yun eh. Hindi natin alam. Now, ang idea ng hindi ba pwede mag-utangan sa D-group? Di ba?
Sa atin kasi, sa context natin sa CCF, we do not encourage that. Kasi nga, unang-una, maraming nag-aaway-away dahil lang sa utangan. Maraming nasisira ang relationship dahil sa utangan. But what we do encourage is for us to help one another. Kasi naman sabi ng Bible magtulungan tayo. Ngayon, kunyari kung magkaibigan kayo na talaga mas magkakilala kayo ng husto, not only as a D group member or D group, hindi naman masama siguro mag-usap kayo na masinsinan how to go about your issues, di ba? At kung pumayag siya, sige, pahiramin kita, meron naman ako extra dito, baka makatulong sa'yo, walang problema yon. But we cannot demand it, di ba? Kasi parang sa Bible, pag sinabi ng Lord, love one another, ikaw yung inuutusan. Don't demand love from others. Parang sa, labo ito mga Kristiyan to, hindi ako minamahal. Hindi, yung utos, ikaw yun. Hindi mo kontrolado sila Problema nila sa Diyos yun if they will obey or not. Our obedience to God is not dependent on others' obedience to the Lord. So, pag sinabi, encourage one another or encourage each other, ikaw yun, you encourage. Don't wait for others to encourage you. Pag ginamit mo na sa ibang tao yun, hindi na yun makatwiran. Parang manipulation na yon. Kasi, sabi ng Bible, tulungan mo raw ako. At manipulation yon, di ba? Parang scriptural blackmail. Diba? Parang ganun na, di ba? Hindi mabuti. So, sa bahagi na yon, hindi masamang siya mismo mag-take ng initiative o magtulungan tayo. Tulungan natin si kapatid. Mag-ambagan tayo, tulungan natin. Kasi we are known by our love for one another. Correct. But again, we cannot demand it. Kung hindi nagawa ng leader yon, maari part of his growing niya yon, parang nag-grow pa lang siya in leadership maturity. Kasi hindi man tayo perfect Hindi naman natin alam lahat ng bagay We're learning through experience. So unfair naman i-demand natin na dapat leader ka, alam mo yan. Mahirap naman yon kasi hindi tayo pare-parehas ng level ng kumbaga ng natutunan na sa buhay. Yun. So kaya para sagutin kung tama o mali, hindi pwedeng diretsong masasagot yan. In another sense, pag ganun ang ginawa mo, parang you are passing the responsibility to your D group leader na siya ang dapat mangako ng na-scam sa'yo. Well, sa D group talaga, nagtutulungan yan. Walang problema yan. But, sabi nga ni Kuya Bong, it's still the choice of the person lending whether he or she will lend or not. Yan. Wag mo ikasama ng loob yan pag hindi sila nagpautang. Meron din sila hindi mo alam ang kanilang katayuan So, just take it. Besides, yung pag-scam, may consequence yan May responsibilidad ka rin dyan. Ako na-scam din dun pero ipinanalangin ko yan. So, every time may nangyari sa'yo, you pray to God. You confess your sins. Ako, kinonfess ko. Malaki din yung na-scam sa akin. But I took it. And God, gave me yung consolation, comfort, na hindi na naman niya ako pababayaan. Besides, inisip ko na pera lang yun, madaling palitan. Madaling hanapin. But in the end, as long as God's presence stays with me and my family, okay na sa akin yun. So, yun. Ako naman po, Kuya Bong, attorney, Kuya Erwin, siguro I'll speak as a D group leader. May hinahandle din po kami Bible study group. Siguro ang masasabi ko na, number one, gano'n nakalalim yung relationship ninyo. Maaring yung D group leader mo, kagaya sa akin, kilala ko yung mga downlines o yung mga kapatiran ko sa grupo. So alam ko yung dinadaanan nila. Alam ko kung bakit sila magastos. Alam ko kung ano yung kaya consequences ito. Hindi po dahil bawal magpautang. Pwede po kaming tumulong. Hindi utang. Kaya lang, minsan hindi agad-agad na ibibigay yung tulong bilang kapatiran. Minsan, pinadadaan din po namin in prayer para daanan din yung proseso para magtanda. Para matuto rin yung kapatiran natin sa isang Bible study group. So yung tulong po sa akin po, my perspective, hindi po ako nagpapautang. Pero sa grupo ho namin, minsan nagpe-pray kami, tapos kung ano yung may aambag namin, parang sinuggest ni Kuya Bong, nag-aambagan kami para makatulong.
Pero yung utang, hindi po eh. Kung halimbawa naman, may kakilala ka, ikaw ay magpapautang, huwag ka na mag-expect na babayaran ka. Tulong mo na yun, bukal na sa kalooban mo, hindi ho ba? So, ganun ho sa amin, ganun ho yung practical na nangyayari. And besides, kaya naman lumobo yung utang mo. 'Di ba? Alam ko mabigat yan, dinaanan ko rin po yan. Yung credit card, medyo baka na-mismanage din natin. Hindi ho ba? Actually, very ideal naman talaga yung sinasabi nyo. Kaya lang, in reality, maganda yung nagkukusa kasi. No? Just to give you an example, meron akong loan sa bangko ng real estate. For example, yung bahay namin. Tapos, nan-realize ko na after paying for about 6 years, yung parang interest ko, parang, kumbaga, 75% of what I paid, na interest lang napunta. Yung principal, 25% lang. Parang ang bigat. So, as I was praying, out of the blue, yung kaibigan ko, who happens to be part of also of my group, na biglang tumawag. Sabi niya sa akin, may utang ka sa bangko, kunin mo na. Sabi niya, bayaran mo na. Sabi niya, sa akin ka na umutang. Sabi, magkano interest? Hindi na kita pag-iinteresan. yung mga biruan namin kasi siyempre magkakilala talaga kami. And kung ano yung binabayad mo sa bangko, ibayad mo sa akin. And true enough, because of that arrangement, I was able to pay all my loans in 1 year. Dapat 2 years yun pero 1 year nagawa na. Kasi ako naman, on my part, parang ayoko naman kaibigan ko alangan namang ilagay ko pa sa alanganin. Kailangan bayaran ko yun. Kasi minsan may pag-aabuso rin sa mga magkakaibigan, mga close na ganyan. Total, kaibigan ko naman yan. Kaya naman, mayaman naman. Hindi ganun Kasi the wicked borrows and they do not return, di ba? O they do not pay. Kaya ayoko maging wicked, di ba? So, nagbayad kaagad ako. So, sa madaling salita, hindi naman masama yun kung kinusa niya. Pero if you're the one offering, parang mahirap di ba? Kasi mafu-frustrate ka talaga pag tinanggihan ka. And minsan, parang magkaroon ka na rin ng expectation that they should help. Dapat ang trust mo pa rin na kay God. No, si Lord pa rin magpo-provide. And the Lord will provide the right person to help you. The Lord will lead you to the right way of doing things para maayos yung problema. Yung ganon. So, let us not demand yung help from people, but be willing to be of help to those who are in need. Yeah. Pero tama, Kuya Bong, no? Paano kapag halimbawa dun sa punto niya parang nagkabaon-baon na nga ako and feeling ko maaari lang, pero baka mali ako, na ang outlet niya for him to pay some of the na debts niya is yung mangutang ulit. So, paano siya mamamanage or paano siya makakaangat from dun sa kanyang kinalagpakan, di ba po? Na sabi niya, sobrang losses na yung absorb ko and everything talaga burned out na, parang gano'n. Talaga, in that condition, talaga minsan may tendency ka talaga manisin. Parang gusto mo isisil sa ibang tao yung diba? Yung ipasa yung responsibilidad. Pero naintindihan mo rin yun. Naintindihan mo rin sa doon nagtatanong. Hindi ka siya namin dyan na-judge. Naintindihan namin yung ganung pain, ganung tendency. Pero again, kung yung tanong mo naman is an honest question like, tama ba o mali? Again, walang blanket statement na tama o mali. It's always contextualized. Diba? But again, yung focus natin is our God is our help. Kaya nga sabi sa Psalm 121, where does my help come from? Diba? Kundi kay Lord lang. Okay? Sige po. Okay, pwede na natin. Follow-up question? Itong isa pang question. Sige po. Ito po. A blessed day, Pastor Bong. Sa inyo po. Sa inyo po ito. Talaga yun. So, ikaw talaga sasagot yun. Diniretso na, Pastor. Bilang Christian, hindi po ba biblical or nakaka-lack of faith po ba ang pagkuha ng life insurance? Sa isang banda, God will provide nga naman. So bakit need ng insurance? Pero sa isang banda, pwede din naman po insurance ay wisdom of how to steward our finances bago ka mawala. Bago ka mawala? Question po yun. Saka di po ba, ang sabi naman sa Bible, parang mas masahol pa ang isang believer na hindi nagpo-provide sa family? Or kung taga-benta or bumibili naman po ng insurance, ano po ba ang tama or acceptable na opinion sa insurance?
Wow, ang gandang Yan. tanong yan. Oo, yan. Sinagot naman na niya. Ay, hindi, joke lang. Pero, hindi kasi nandun na yung parehong sagot. Alam, actually, when it comes to insurance, napaka-importante yung motivation. Ano yung motives mo? Ano yung pinakadahilan mo? Di ba? Kasi, kung lack of faith yon kasi you don't trust God for the future and you buy insurance, talagang you have to question yourself. Why are you doing that? Why are you not trusting the Lord? Pero kung ginagawa mo yon out of being responsible, responsible steward of God's resources, ay hindi masama yon. Kasi hindi masamang maging matalino ka sa paggamit ng resources ng Diyos. Kaya kung binibili mo yon dahil because you love your family, you want na hindi sila mamoblema pagka nawala ka, hindi masamang motivation yun, di ba? Ngayon, sa insurance naman, pag ikaw nag-aalok, tiyakin mo naman yung inaalok mo, meron ding yung talagang pakinabang yung tao kasi may mga nag-alok sa akin. For example, may education plan, di ba? Tininda sa'yo na alam niya nang magsasara. Di ba? Hindi maganda yon kasi iniisip mo lang yung pakinabang mo, hindi yung pakinabang ng iba. Kasi ang idea natin, all of our works should be of service to others. Kung nagtitinda ka ng insurance, ito kaya ako to binibenta sa'yo kasi talagang matutulungan ka nito. Kaya nga kung ikaw mismo hindi ka bilib doon sa tinitinda mo, bakit mo binibenta? Kung ikaw mismo hindi ka bibili doon sa binibenta mo, talagang pinagkakakitaan mo lang yung tao. Wala namang ganon. Dapat, believe ka doon. Para ka halimbawa, nagbebenta ka ng pagkain, ikaw mismo ayaw mo kainin kasi ay makaka-cancer ka dyan. Ba't ka binibenta sa ibang tao, di ba? Parang naman yun, parang talagang manipulasyon yung ginagawa natin. Ganon din sa insurance. So ano ang tamang approach? Make sure the product is really beneficial. Hindi yung parang ang tingin mo lang sa tao kahit kapatiran mo na dollar sign or peso sign. Pagkakakitaan ko to, praise God, meron akong blessing dito. Wag. Ang tawag natin, ang gusto ng Diyos sa atin is to become a blessing to others. Hindi lang yung naghahanap tayo ng blessing. Kasi etong ganda ng sa Panginoon, no? If you obey my commandments, all these blessings will follow you and overtake you. Yung blessing hahabol sa'yo. Hindi ikaw ang maghahabol sa blessing. Anong hahabulin mo? Yung gusto ni God. At basic command ng Diyos, to summarize, love God with all of your heart, soul, and mind. Love your neighbor as you love yourself. Mas malala pa na sinabi ni Jesus, love one another as I have loved you. Sacrificial. And yung blessing, galing sa Diyos. Kaya ganun din, sa lahat ng pagsisilbi natin, trabaho, biglang abogado, di ba? You don't, parang mag-aabogado ka pa, kumita ka ng pera. Hindi. Nandun ka kasi magsisilbi ka. Pero hindi sabihin, libre ka kasi may bayad dyan. Nag-aaral ka, nag-invest ka dyan, di ba? Hindi, totoo, may bayad dyan. Hindi. Kaya naman tayo, if we want to bless her, we give the due compensation. Hindi naman yung parang tinitake advantage sa atin yung service ng kapatid natin. Kaya nga minsan ang tawag sa mga kapatiran, katipiran Unfair naman yun, di ba? Dapat magka-blessing tayo. Nangyari na sa akin yan, Kuya Erwin. Ganun ba? Nakakaya Binintahan ka talaga. rin? Hindi kasi ako bilang kulang na lang, hingin ko ng libre yung paninda ng kapatid Tapos sabi ng Lord sa akin, masama yan anak. Maging blessing ka sa kapatid mo. Oo. Hindi yung tawad ka ng tawad. Oo. Oo, di ba? So, ano ginawa? Pinuslit mo na lang. Hindi po. Grabe ka naman. Hindi naman, syempre. Kaya nung na-realize ko na mali yun, hanggat maaari hindi na ako tumatawad. Okay. Yung tatawad ako yung normal lang. Hindi naman yung, kasi laking divisorya. Pag tumawad, kalahati o lagpas pa. May binibenta akong tinapay dyan. Ba? Diba? Ganun, di ba? So ngayon, alam mo naman kung ano yung reasonable. Tama yun. Pabayaan mo naman yung kapatid na kumita. Oo, tama po. Siguro sa akin po, yung insurance, yung pagka-issue ay faith, so parang sinabi natin na kung kumuha tayo ng insurance, parang nawawalan tayo ng faith for the future at nawawalan tayo ng faith kay God, siguro parang nakikita ko lang dito is parang
para ka na rin, ayaw mo na rin mag-vitamins. Ayaw mo na rin ingatan yung katawan mo, ayaw mo na rin uminom ng gamot because yung faith mo, si Lord ang magpo-protect ng body mo. Okay, Diba? wag mo na ilak yung bahay mo. Huwag mo na ilaki tayo mo. Kasi Poprotect by ka faith, naman the Lord mo. will protect. Exactly yun, di ba? Oo. Di ba yun? So, hindi rin, di ba? So, kaya nga, we ask for wisdom also. Huwag ka na rin magtrabaho pala. Wag na. Oo, kasi by faith. May dadating. Di ba? Totoo eh. Totoo. ayaw di ng ba? Lord yun. Exactly. Tama-tama yung sinasabi ni Kuya Bong. So, when it comes to insurance, syempre kasama yun sa planning. At depende pa rin. Marami naman, kuha na insurance, wala naman pambayad. Hirap na hirap ka rin. So, malaki yung pwedeng pag-usapan. Pero at the end of the day, tama yung sinishare lahat ni Kuya Bong. Isipin mo rin yung budget mo kasi kailangan Yes. kailangan din yan. Naka-program yan sa mga kikitain mo. And hindi lack of faith yun. As a matter of fact, yung kung mag-invest ka sa insurance, kailangan mo pa rin ng faith. Faith na hindi babagsak yung kumpanya. Faith na maayos yung plano na nakuha mo. So, everything is by faith. By faith talaga yan. And actually, kuya, parang kapag nag-enter into contract of insurance ka, ano yun eh, yan yung pagtitiwala mo actually sa Lord. Na Lord, ito ba ay tamang decision? Kasi dapat pinagpe-pray muna yan eh. Na ito ba yung tamang produkto? Kasi dapat, even if darating naman ang kamatayan sa ating lahat-lahat, lahat po tayo dadaan doon at maaaring yun yung ipagplanuhan natin. Pero ang tanungan lang is, ito bang insurance na to, doon ba ako nakasandal? Yes. Na kapag ba namatay ako, at least meron na. Pero what if kung gagamitin natin premium para sa business, at least napapalobo pa. Hindi ko sasabing masama yung insurance, pero maaaring hindi ito yung kaloob sa atin ng Panginoon as of the moment, 'di ba? So kung sakaling ito ay imbak na pera o tulog na pera, pwedeng insurance, 'di ba? So wisdom pa rin ng Lord, and yun yung pinakamahalaga na tinanong mo, Panginoon, na Lord, etong kontratang ito, pipirmahan ko ba? Kasi after all, it's your approval, not mine. Kasi it's your money, not mine. At saka hindi paglipat ng pagsandal ng pananampalataya. Kasi yan yung sabi mo di ba? Oo. Yung parang bumili ka insurance, doon ka naman nagtiwala na sa insurance, hindi na sa Lord. Di ba? Mali naman yun. Gabi-gabi na. Sa totoo lang, yung insurance, nung out of your being responsible steward, pwede mawala din yun Kasi nga nangyari nga sa akin, wala nga yung insurance sa college paano? Wala akong nakuha doon Wala ka na. Pero sa biyaya ng Diyos, sa kapagtapos lahat ng aking anak, scholar. Ayun na, di ba? Parang na-insure din. Praise God. Amen. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Sige. Paano? Diyaman din lamang ang oras po. Napakabilis. O baka naman pwede na ho tayo mag-iwan ng mga last encouraging words para sa episode na ito. Simulan mo na, Ako partner. na po. Siguro po, tungkol dun sa insurance, number one, yun nga, ang faith natin, hindi sa insurance, kundi sa Panginoon pa rin. At kung ikaw naman yung nagbebenta ng insurance, make it a point na let's examine our hearts. Diba? Ano ba yung motibo natin? Tama yung sabi ni Kuya Bong kanina. Dapat yung heart natin, pag binenta natin insurance, dapat we are being a blessing to others. So I think yun lang yung pinaka maganda na maunawaan natin. Sabi sa Biblia, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. So, ang number one talaga dyan is trust in the Lord. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, wala ka nang ibang sasandalan. Diyos lang. Kasi lean not on your own understanding. Hindi mo sasandalan yung karunungan mo, kagalingan mo. Wala. Ang Diyos lang. So, trust. At ang proof ng trust is you obey. Kaya nga maganda yung kanta, trust and obey. Magkasama yung parate. Until you obey, you have not trusted in the Lord. Siguro po sa akin, minsan nag-aalala tayo na gusto natin planuhin lahat ng ating ng ating buhay na step in every step of our life. Gusto natin lagi tayo may backup plan. Kaya tayo may ganito, what if magkasakit ako, what if maaksidente ako, paano na yung pamilya mo? Pero isa lang ang masasabi ko, sa pananampalataya, ang pinakamalaking backup plan natin ng Lord Actually, di nga siya yung backup plan Siya yung whole plan itself. Kasi doon natin makikita na, Lord, ako, ito lang yung perspective ko. Hanggang 30th, 60th ko lang ng buhay na baka mamatay na ako. Pero ikaw, Lord, alam mo yung buo simula hanggang dulo ng mundo Na kung ako limitadong tao lamang na may limitadong perspective,
why cannot I entrust my life as well as the life of my family to you? Because after all, ikaw yung tatay ko at ikaw din yung tatay ng pamilya ko na kung hindi man ako, maging incapable man ako to provide my family, pababayaan mo ba yung pamilya ko? Eh hindi naman ako yung source ng buhay namin. Kundi ikaw ang source actually ng buhay ng bawat isa sa Wow, gaganda ho ng mga payo ng ating mga kapatid. Nakaka-bless ho sila. Kahit ako personally, sobrang nabibless ako sa mga insights, talino, at na binabahagi po nila sa atin. And you know what? Our distinguishing mark as Christian, yung ating pagmamahal. Kaya sabi ng Bible, let all that you do be done in love. Sa maging sa sa pagtulong sa kapwang nangangailangan, pati sa panahon na tayo ang nangangailangan, pati sa mga panahon na tayo nagpaplano sa future, lahat yan dapat motivated by love. Kaya lang, bakit hindi tayo minsan motivated ng pagmamahal? Kasi hindi pa natin totoong na-experience yung pagmamahal ng Diyos. Minsan hindi pa tayo confident, hindi pa tayo parang hindi tayo assured na mahal tayo ng Diyos. Alam, doon ako tuwan-tuwa kay John, nung sinulat niya, sabi niya, the disciples whom Jesus loved. And alam mo kung sinusulat? Siya. Parang he was so confident about the love of God or the love of Jesus in him. Kaya tayo rin po, sana maging confident tayo that our God loves us. In fact, He gave His only Son, Jesus Christ. And His Son, Jesus Christ, died for us and suffered for us. Bakit? He loves us so much. He wants us to be saved. Kaya kung gusto niya tayong maligtas sa ating pinakamatinding problema, mas gusto niya rin, lalo nang kayang-kaya niya yung ating maliliit na problema. Kaya always enjoy the love of Jesus and pass the same love to others that they may see Jesus in us. God bless po. Kaya naman, ano man ang ating pagdaanan sa buhay, alam niyo ho, sa dami nating pagsubok, umulan man, Umaraw. o bumagyo. kung kailangan niya ng payong, andito po ang Payong Payong Kapatid! Kapatid! Yahoo! Yan.